Paalala lang po, no, yung start po talaga ng ating devotion is 8:30. Tapos yung service po 9, no. So madalas lang po ginagawa ng 9 kasi hinihintay po, pero para po yung adjustment natin every Sunday, makapag-adjust po tayo sa oras, 8:30 po, ano po, para sa inyo pong kaalaman. Sige po, tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan pong ang pangakong kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Pag-i-plus, bro. Yan po ang pangakong kapayapaan na nagmumula sa Diyos. And ang ating pong key text po ay ang Philippians chapter 4, 4 to 7. Bago po tayo manalangin, atin po munang basahin ang talata. Sabi po dito sa verse 4, next slide. Magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. And last verse, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo po yumukot, manalangin. Panginoon, maraming salamat po unang-una sa panibagong pribilehiyo na kami po ay makapagtipon at makapag-aral ng inyong salita dito sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po dahil ito po isang biyaya, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin. At sa oras ding ito, Panginoon, bago kami dumako sa aming pag-aaral, inaalala po namin ang naiwan po ni Brother Elmer. Panginoon, kayo po ang mag-comfort sa kanila. At hayaan niyo, Panginoon, na mga salita po ninyo, siyang mangusap sa kanila, Panginoon. At kami na nandito ngayon upang makinig, mag-aral, kami po, Panginoon, ay pangunahan ninyo sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Especially po ako, Panginoon, na mangunguna dito sa pag-aaral na ito. Muli, nawa, Panginoon, lahat po ng mga pwedeng maging hadlang, ay kayo po, Panginoon, ang siyang magtanggal nito. At hayaan niyo, Panginoon, ang iyong mga salita ay makapenetrate sa aming mga puso, mga isip, upang sa ganoon, Panginoon, ito po ay aming masagawa, mapamuhay sa aming buhay bilang mananampalataya, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo po ang may sentro, mapurihan sa oras na aming pag-aaral. Maraming salamat po. Ito pong lahat ay aming samot na langit sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po, ang ating pag-aaralan ay pinamagatan ko po ang pangakong kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Marami po sa atin, no, na wala, especially sa ito, malalaman po natin una ang kapayapaang nagmumula sa Diyos. At paano ba ito nakakamtan ng isang tao? No? Kung babalikan po natin, no, ang chapter 4 at pag-aaralan natin ano ba yung konteksto, bakit nabanggit ni Apostle Paul ang kapayapaan, no, or yung kagalakan, or magalak kayo, inutusan ni Pablo ang mga taga-Pilipay o Pilipos na magalak. Kung babalikan po natin yung chapter 1 or verse 1 to 3, makikita natin doon ang pananabik ni Pablo sa kanyang mga kapatiran sa Pilipos. At mapapansin natin na yung kanyang matayimtim na kasabikan na makita yung kanyang mga kapatiran. At sinabi niya na sila rin yung kanyang kagalakan at putong or crown, no? Habang sinasabi niya na magpakatatag sila sa Panginoon.
At alam nyo kung bakit po, kung titignan natin ang hinaharap ng iglesyang ito na nasa Pilipos, kailangan po ni Pablo na palakasin ang loob ng mga kapatiran doon. Dito po sa Pilipos, makikita natin na merong issue na kanilang hinaharap. No, kinukuha lang po muna natin ang konteksto ng bakit sinabi po ni Pablo yung kagalakan, no? Patungkol sa kagalakan. So katulad ng iilang nasa loob po mismo ng iglesia na naroroon, makikita po natin na kala po nila ay kasama nila or kasakasama nila. Meron pong mga kapatiran doon na kala nila kasakasama nila ito sa katotohanan. Pero po, ang katotohanan na ito, sila po ay kaaway ng krus ni Kristo. No, yun po kung babasahin po natin yung chapter 3 ng Philippians. Next slide, bro. I think nailagay ko po yan. Wala pa, sige. Ayan nyo muna yan. So, makikita po natin doon, verse 18 ng chapter 3, sabi po doon, sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas pong sabihin, mga kapatiran na akala nila so, po, at meron pa po na nakita na problema si Pablo dito sa Philippians na ito. Sa church na ito, sa iglesyang ito, sa Pilipos, sa Pilipay, ano po. Ito po yung hidwaan ng dalawang magkapatid. Sino po yon? Si Euodias at Syntyche. Chapter 4, verse 2. Na ito po yung lalong naging dahilan ng kanyang pananabik. No po, na makasama na sila upang makatulong sa mga isyung ito na kinakaharap ng iglesia. Ngunit paano niya ito magagawa? Gayong siya po ay nakakulong, no, sa kulungan ng Roma. I believe sa Roma po siya nakakulong nung isulat po niya itong aklat ng Philippians, no, or Pilipos. So dahil po ang magkapatid na ito po ang issue, no? Ang magkapatid na ito ay hindi po mga taong labas sa church. Sila po yung mga Kristiyano, no? At hindi lang po 'yon, sila po yung kamanggagawa ni Pablo, no, sa iglesyang 'yon. At makikita natin dito, tinuturo ni Pablo sa ganitong sitwasyon, dapat ay meron pong mamagitan sa kanilang dalawa. At pagkatapos pong banggitin ni Pablo ang isyong ito ni na Euodias at Syntyche, ay patuloy niyang hinihikayat ang mga taga-Pilipos na kung saan ang sabi niya ay dapat daw ay magpakatatag sila sa Panginoon. Lalo na't ang kanilang hinaharap ay napakaraming pagsubok at pag-uusig. At ang ating talata po sa gabing ito na binasa natin, sa umagang ito na ating binasa, yun po ang siyang makakatulong sa atin upang makamit ang sinasabi ni Pablo na dapat ay magpakatatag tayo. Hindi lang yun, makakamit din po natin ang pangakong kapayapaang pinagmumulan na ito'y makikita at makakamtan lang natin sa ating Panginoon. At meron po tayong tatlong pag-aaral, no? Puntong pag-aaral. Sige po, next slide, bro. Nakapress yan. Ayan po. Una, ang mahalagang punto po ng ating pag-aaralan. Una, ang pag-uugaling may kagalakan. Yan po yung mababasa natin, verse 4. At ang pag-uugaling may kahinahunan, verse 5. And last, ang pag-uugaling may pagtitiwala. No, ito po ang mga pag-uugaling dapat nating matutunan upang tayo ay maging matatag sa Panginoon kahit tayo ay dumaranas ng matinding paghihirap
o pagdurusa. So kung titignan po natin muli, ang Pilipos, next slide bro, chapter 4, ang sabi dito, ang unang punto po natin, pag-uugaling may kagalakan. Sabi po diyan, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. So ang tanong po ay ito, bakit sa Panginoon? Bakit sa Panginoon? So why we rejoice in the Lord? So alam niyo po kung bakit. Dahil ang tunay na kagalakan ay pwede lang manggaling sa kaalaman natin sa katotohanan na tayo ay nakikiisa sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Kailangan po dumating tayo sa realization or yung natunton na natin sa kung saan tayong lahat na nandito ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. No, lahat po kanina yung devotion, mga inawit po natin sa ating praise and worship. Ito po yung nakapatungkol doon, no? Although hindi ko po sila kinausap kung ano po yung ating mensahe sa umagang ito, pero napakabuti po ng Diyos. Naka-align po ito sa ating pinag-aaralan, no? Worthy is the Lamb. Sabi nga po kanina sa ating inawit. Kapag po tayo'y dumating na sa realization or natuntun na natin kung saan na tayong lahat na nandito ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas, dapat po naintindihan na natin yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus upang tayo po ay maligtas. So kapag po yan, yung bagay na yan, lahat na yan, ay naintindihan na natin. Una, yung kasalanan natin, kailangan natin ng tagapagligtas. No? Kapag po yan ay naintindihan na natin, siguradong tayo po ay magkakaroon ng kagalakan. No? Last Sunday po, nakatuon din ito, nakalinyad din po ito sa ating pinag-aralan, kasama doon sa kadahilanan kung paano, bakit ang ating Panginoong Yesus ay pumarito at namatay, muling nabuhay, ay yung salitang kagalakan. At na-expound po natin doon kung bakit po ang isang Kristiyano ay dapat merong ganong pag-uugali, no, attitude, yung kagalakan. Yun nga po ay dahil nasa atin ang banal na Espiritu. At ito po ay dapat, no, mamutawi sa ating buhay bilang mananampalataya. So kahit ikaw o tayong lahat na nandito ay nasa kalagitnaan ng matinding pagsubok, dahil po ang kagalakang ito ay pwede lamang manggaling sa pagkakilala mo kay Kristo Jesus. No po, kapag kilala mo kung sino ang Diyos mo, siguradong yan, magagalak ka. So katulad na lang po nang sinabi ni Pablo doon sa chapter 3 ng Philippians. Next slide bro. Verse 8, sabi po dyan, higit pa roon ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan. So itunuring niya pong parang basura. So dahil sa higit na kahalagaan na makilala si Kristo, Jesus na Panginoon ko, alang-alang sa Kanya itinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at tinari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Verse 9, at ako'y matagpuan sa Kanya na walang sa sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So ang katuwiran buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa Kanyang mga kahirapan, na ako'y matulad sa Kanya, sa Kanyang kamatayan. Ano pong ibig sabihin nito? Naiintindihan po ni Pablo ang mga bagay na ito, yung Kanyang mga binanggit ay pansamantala lamang. At yung kaligayahan na ibibigay ng mga yon ay pansamantala rin. No? Pero yung kagalakan po na sinasabi natin kanina, na ito'y nagbumula sa Diyos, no? Kung ikaw po, sabi ko nga, kung ikaw kilala mo ang Diyos, yung kagalakang yan, no po, napakahirap mawala niyan, no? Kahit ano pang daanan natin,
Mangingibabaw at mangingibabaw pa rin po yan. Dahil yan po ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu. Naintindihan po ni Pablo na mga bagay na ito ay pansamantala lang at hindi dito matatagpuan ang tunay na kagalakan. Kahit siya ay nasa gitna ng pagsubok, kahit siya ay bilanggo, mayroon siyang kagalakan katulad na lang ng sinabi niya po sa chapter 1, verse 12 to 18, ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin, sabi po niya, ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Ano ba't ang aking mga tanikala ay kay Kristo? Kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba pa. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangan. Ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig. Palibhas ay nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. 17, ngunit ipinangangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan, na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ng aking mga tanikala. No, ito po yung katibayan na siya'y nakakulong. Ano nga, kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipinahahayag si Kristo. At sa ganito'y, yung pong salita na kanyang binanggit dito ang mahalaga. At sa ganito'y nagagalak ako, oo, at ako'y patuloy na magagalak. So, bakit po nagagalak si Pablo? Dahil ba siya'y nakakulong? O dahil ba siya'y nakabilanggo? O dahil ba siya'y nakatanikala? Hindi po. Siya po ay nagagalak dahil sa kinalabasan ng kanyang pagkakabilanggo. Sabi po, na ano po daw ang naging resulta ng kanyang pagkabilanggo? Ang pagpapalaganap po lalo ng Ebanghelyo. Nakukuha po ba natin ang ating pinag-aaralan sa umagang ito? No, pinupunto po natin dito, pag-uugaling may kagalakan. Yun po yung unang punto natin. So kung ito man po daw ay ginagawa nila sa pagkukunwari o katotohanan, yung may nagbabahagi ng Ebanghelyo, no, na may pagkukunwari, yung iba ginagawa ng lubos sa kanilang puso, hindi na po ito importante kay Pablo. Ano po yung pinaka-importante kay Pablo dito? Napapalaganap po ang Ebanghelyo. No po? Kaya nakita po natin doon yung nabanggit niya na sa anumang kaparaanan, siya'y nagagalak at patuloy na magagalak. Patuloy na magagalak. Lahat po tayo, no po, ay may panahon na nahaharap o umaharap sa mga pagsubok. Last Wednesday po, no, kasama po natin ang ating kapatid, no, nung nabalitaan po ngayon, tinawag ko po si Pastor dahil kala ko po hindi pa niya alam. Pero sabi niya, nalaman ko, nabasa ko, hindi lang ako sure dahil hindi ko pa confirm. Pero ano sinabi ko yun, sabi niya. Sabi po ni Pastor, sa isang banda, tayo po ay nalulungkot. Dahil tao po tayo, nakakaranas po tayo ng gano'n. No? Sino ba naman tao hindi malulungkot sa ganitong sitwasyon? Pero bilang mananampalataya, ang ating mga puso, no, ay nagagalak. Hindi po dahil wala na siya. Dahil po kapiling niya na po ang ating Panginoon. Amen po. Kaya po, yun po ang sinasabi ko kanina na kanino ba, saan ba nagmumula ang tunay na kapayapaan? Alam niyo po yung kapayapaan at kagalakan, hindi po yan pwedeng magkahiwalay. Although ibang meaning po yung isa, ibang meaning din yung isa. Hindi po sila pwedeng magkahiwalay. Bakit?
Ang kagalakan po, yan po ang bunga ng tunay na kapayapaan. No? Marami po dahil sa kaguluhan na nakikita natin o nababasa natin sa mundo. Ano ba yung kanilang wish or pray? World peace. Pero sabi nga po ng ating Panginoon, hindi yung kapayapaan dito sa mundo ang kanyang ibinibigay. Yung kanyang ibinibigay na kapayapaan, no? Ito po yung tunay na kailangan natin. At dahil po, alam naman natin no po, na saan po nagmula yung kabalisaan? Magmuhat po ng mahulog, no, Kapampangan talaga. Mahulog ang tao sa kasalanan. Una pong nakaranas niyan, sino po yan? Eva at Adan. Bakit? Paano mo na patunayan, bro? Di ba nagtago sila pagkatapos po nilang magkasala at nakita nila ang kanilang sarili? Nagumilahanan po, nabalisa sila dahil ayaw nila, alam nila, merong something na nagawa sila. Ano po yun? Yung paglabag sa utos na binigay sa kanila ng Diyos. And now, makikita po natin saan po ito. No, kanino po at sino po ang pwedeng magbigay sa atin nito? No, ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. So, ganun man po, no? Alam niyo po, pag ganun po, na tayo po ay humaharap sa mga pagsubok, no? At dumadating tayo sa punto na tayo po ay nag-aalala. Sabi ko nga, normal po yan, dahil mga tao tayo. Pero kapag po tayo Kristiyano, ang tanong ko po, ito po ba ay normal? Tayo ay nag-aalala, tayo ay nagre-reklamo. Alam niyo po, pag gano'n ang ating nagiging reaksyon sa mga pagsubok o problema, isa lang po ang ibig sabihin nun. Tinitignan natin. No? Tinitignan po natin ang ating sarili. Higit kaysa po doon sa big picture. Bakit inaalaw po ng Diyos ang problemang ito? No? Kaya kapag po gano'n, ibig sabihin po nun, no, nawawalan po tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi po ako naghuhusga kung ito po kayo po ay nakakaranas ng gano'n. Dahil ako man po ay nakaranas ng gano'n. No? Praise God sa biyaya po na tulong ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Nalalaman po natin ang mga bagay na to. Tayo po ay napapalakas. So isa lang po ang ibig sabihin nun, tinitignan natin ang ating sarili na masigit, no, kaysa po doon sa kung ano po ang ibig sabihin or gustong matutunan natin na bakit ito po ang Panginoon ay inalaw niya ang mga problemang ito. Of course, lahat po tayo, hindi po natin alam bakit ito ay nangyayari. Pero alam natin, bilang mananampalataya, ang Diyos ay may purpose nito. Hindi man po natin ito ine-expect. Ang Diyos po, no, walang bagay po na hindi mapangyayari kung hindi po inalaw ng Diyos ito. Ang mga bagay na kung saan po ay hindi natin inaasahan. So, sa gabay po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, no, tayo po ay napapalakas, tayo po ay nalalaman natin kung bakit ito ay napangyayari. At kaya po, yung reklamo, mali po yun. Dahil kung titignan natin no po, ang sabi ni Santiago, dapat nga po ay wag tayong mabigla or masurpresa kung tayo makaharap sa pagsubok. Santiago chapter 1, verse 2 and 3. Sabi po dyan, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan, no? Word of kagalakan, no? Kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. And verse 3, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Alam niyo po ba na ang pagsubok ay isang necessity para sa isang Kristiyano? Do we all agree na ito po ay necessity, yung pagsubok sa isang Kristiyano? Do po. Bakit po? Para ma-develop po ang ating endurance or yung pagtitiis. Do po, para magkaroon tayo ng lakas or endurance kapag tayo po ay umaharap
sa pagsubok para po ako, ikaw, ay makapagpatuloy. Kung walang pagsubok po, magiging mahina na lang po tayo palagi. No po? Hindi po natin yan hinaharap, sumusuko tayo lagi. Kaya nga po, sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan, hindi po para tayo po'y pahirapan at makita ng Diyos na tayo naghihirap. Hindi po, para po tayo'y lalong lumago at lumakas. No? Kapag po dumating tayo at nakaranas ng pagsubok, at ito po ay ating napagtagumpayan. At alam naman po natin, yung tagumpay na yon ay hindi po yan nagmumula dahil sa sarili nating kakayahan, lakas, no? At karunungan. Kundi ito po'y nagmumula sa Diyos. No po? Sa verse 12, sabi po niya, ng chapter 1, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. So, ngunit ang katotohanan po, marami pa rin po sa atin ang nagre-reklamo. No po? Kapag tayo po ay nakaranas ng sitwasyong hindi maganda sa ating buhay o sa ating paningin. Baka po sabihin ninyo, kapatid, na napakadaling sabihin yan, pero napakahirap gawin. Opo, napakadaling sabihin at mahirap gawin, pero hindi po ito imposible. Bakit? Kasama po natin ang banal na Espiritu. Hindi po tayo iniwan ng Diyos. Kapag po ang isang Kristiyano na nanghihina, sinasabi niya siya'y Kristiyano, kapag po dumating sa pagsubok na ganito na hindi niya inaasahan, bumibigay siya, ibig sabihin, hindi niya po ina-acknowledge yung presensya ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Amen po ba? Kapag po tayo ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon, huwag po natin kalimutan na hindi po tayo iniwang nag-iisa ng Diyos. Dahil pinangako po niya na hindi niya iiwan yung kanyang mga alagad na nag-iisa. Paano po yung masasabi natin na may kasama tayo? Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Una, ano po yung purpose nun? Para tatakan po, no, yung assurance ng ating kaligtasan. Pangalawa, gabayan po tayo kapag tayo nananalangin. Pangatlo, kinukonvict po tayo kapag tayo nagkakasala. At pinapalakas niya po tayo kapag tayo nahihina. Binibigyan niya po tayo ng knowledge and wisdom kapag tayo nahihirapan. No po, ito po isang reminder, hindi lang po sa inyo, una po sa akin, sa ating lahat. Tayo po, na we claim we are Christians, but we don't acknowledge the presence of the Holy Spirit sa ating buhay. Paano po masasabi natin na tayo Kristiyano? Kapag yung parang ganito, banal na Espiritu, Holy Spirit, diyan ka muna, hayaan nyo muna ako na magsaya dito. Hayaan nyo muna na gawin ko lang ito, mamaya tatawag na lang ako sa iyo, humihingi na lang ako ng kapatawaran. Ganun po ba? Siya po ang nagbibigay sa ating lakas upang pagbabago ang naman yung hindi nagawa sa ating lahat. Sabi nga po ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Ina-acknowledge niya kung saan po gagaling yung lakas at maging yung kagalakan at kapayapaan. Sa Diyos po ito nagmumula. No? Sabi po niya sa Philippians chapter 1 verse 21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ito po ang mindset ni Pablo. Ano man ang pagsubok na danasin niya, ano man ang pagsubok na harapin niya, dumating sa kanyang harapan, sa kanyang buhay, no? Alam niya kung sino po ang nagbibigay ng lakas sa kanya upang siya po'y makapagpatuloy sa anumang sinimulan, no? Sa kanya ng Panginoong Yesus. At dahil dito, hindi po siya nababahala. Ano po? Hindi po siya nababahala or mababahala man. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. In fact, no po, saan siya nung sinulat po niya ito? No, siya po ay nasa kulungan. Sabi nga, yung mga nasa kulungan, no, sa literal po,
Kaya po sila dinadalaw ng mga nasa labas upang palakasin ang kanilang loob. Upang gabayan sila sa kanilang pagkahiwalay, no, sa kanilang mga pamilya. Pero dito po baligtad. Ang nasa loob ng kulungan, siya pa ang nagbibigay ng lakas doon sa mga nasa labas. Kung tayo po dito sa ating sitwasyon, di ba nakakahiya yun? No po, tayo malaya. Pero higit pa doon, no, parang tayo po yung nakakulong. Bakit? Hindi po tayo nabubuhay ng parang malaya. Anong malaya sinasabi mo, bro? Hindi naman ako nabilanggo. Lahat po tayo nabilanggo ng kasalanan. Pero dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, kahit po yung mensaheng ito, pinaulit-ulit na ating naririnig, ito po yung pinakamahalaga diyan. Tayo po na unworthy, no? Naging worthy po sa harapan ng Panginoon. Hindi po dahil sa atin, dahil napakasama po natin. Punong-puno tayo ng kasalanan. Pero yan po ay inugasa ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Para po ano? Tayo'y mapalaya sa kasalanan. Hindi na po tayo dapat mabuhay, no, ng pagparang alipin pa rin ng kasalanan. Iba po yung namumuhay ka na nagkakasala ka pa rin na hindi mo sinasadya. Yung ibig sabihin na ikaw po ay nakakulong. Ibig sabihin, pag ginagawa mo yung kasalanan, walang bagabag sa iyong sarili. Parang normal lang. So pag ganun po ang ating pamumuhay, no? Pag-aralan po natin ang ating sarili. Na tayo ba ay nabubuhay ayon sa salita ng Diyos? O tayo ba ay nabubuhay ayon pa rin sa ating flesh? So sabi po niya, magalak kayo. Magalak kayo. Kaya siya po ay parating nagagalak. Yan po ang nagbibigay ng kalakasan sa kanya. Alam niya kahit siya po'y bilanggo, malaya po ang kanyang puso. Malaya po ang kanyang sarili sa pagkabilanggo, una sa kasalanan, at sa anumang bagay na pang-iipit sa kanya dahil po sa pagbahagi niya ng Ebanghelyo. Titignan po natin yung 1 Thessalonica, no? Isa po sa kanyang mga sulat. Muli po, ako po humihingi ng pasensya, no? Dahil napakarami po ng mga reference natin. Kaya po, nilagay ko na po dyan para di na po tayo naghahanap. 1 Thessalonians or Thessalonica, chapter 5, 16 to 18. Excuse me po. Sabi po dyan, magalak kayong lagi. Andyan na naman po yung salitang magalak. Manalangin kayong walang patid. Verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ito ang mga tinatawag na basic Christian virtues. Yung pong binanggit diyan. Yung kagalakan, pananalangin, at nagpapasalamat. No? Ito po yung tinatawag na basic Christian virtues. Ito ang isa sa mga katangian na meron ang isang, na dapat po na meron ang isang mananampalataya. Ano po yun yung kagalakan? Number 1 pa lang po tayo. Dapat ikaw, ako, ay nagagalak sa gitna ng pagsubok. Dapat ay parati kang, ano pong sabi niya? Parati tayong nananalangin. Dapat ay parati tayong nagpapasalamat. Kahit ako at ikaw ay dumaranas ng pagsubok, bakit po? Yun po ay katibayan na tayo ay Kristiyano. At nagpapatunay na kilala natin ang ating Diyos. Point number 2 po, ang sabi po doon. Yun po yung ating unang punto. Next slide, bro. Sa ating pangalawang punto, pag-uugali na may kahinahunan. Diyan po, mababasa natin sa Philippians 4 verse 5, sabi diyan,
Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang iyong mga kahinahunan. Ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. In English, spirit of gentleness. No, sa Greek naman, protest. Hindi, I'm not sure kung ganun nga yung pagkabingkas. Protest in Greek words. So, sa ibang talata, sa ibang salin, gentleness, mild, soft. So, not harsh, calm, and moderate. Yan po yung gentleness or yung kahinahunan. Ang sinasabi ni Pablo dito sa kahinahunan ay hindi lang po sa salita dapat. Dapat ito ay nakikita sa atin at kusang lumalabas ito. Dahil sa ito ay isang katibayan na nasa atin po ang banal na Espiritu ng Diyos. Una, kanina, yung kagalakan, ngayon, yung kahinahunan. Dahil isa po ito sa mga bunga ng banal na Espiritu, Galatians chapter 5, verse 23. So ito po ay pagpapakita sa ating sarili, lalo na kung tayo po ay inuusig o inaakusahan ng kasinungalingan na imbes na ikaw at ako ay magalit, pinipigilan po natin ang ating sarili. Ika nga po sa Ephesians chapter 4, verse 26, kung tayo po ay magalit, kung nating hayaan na ito natin ito. Alam naman natin, wala pa rin natin, pag-ising natin, nandiyan pa rin po yan, hindi po ba? Po, normal din yung sa isang tao na nagagalit. Pero bilang mananampalataya, yun nga po ang paalala ng salita ng Diyos, kapag po tayo nagalit, make sure, hindi po tayo magkakasala. At uulitin ko lang, huwag nating hayaan na ito po'y lubugin ng araw. At dala-dala pa rin natin ito sa susunod na araw. At ang isa pong ibig sabihin ng kahinahunan ay yung meron kang kapayapaan. Yung payapa ka sa loob. At pagiging kontento. Na kahit po tayo, lahat ng Kristiyano, ay nasa kaligitnaan ng paghihirap na imbes na tayo po ay magreklamo sa Diyos, ay may kapayapaan tayo. Ano po yung kapayapaan na kontento tayo sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Hindi po yung kontento ka na lang na hindi ka na mangarap. Hindi po yun. Yung ibig ko sabihin, naiintindihan mo kung bakit nangyayari sa iyo. No, yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Yan po ang isang ibig sabihin ng kapayapaan o kahinahunan. Meron kang kapayapaan. Kaya nga sabi ko kanina, hindi po ito pwedeng maghiwalay. Yung kagalakan at kapayapaan. Dahil ito po yung bunga ng kapayapaan mo, may kagalakan ka. Ito po ilalabas. Hindi naman yung bawat makita mo na lang, tumatawa ka. Yung aura ng iyong pagiging Kristiyano, makikita sa atin. Yan po yung, sabi ko nga, yan po ang mahirap na ipaliwanag kung bakit ang isang taong tunay na mananampalataya, mayroong siyang aura na ganon sa kanyang buhay. Yung payapa siya, anuman yung kanyang dinadaanan. Hindi lang po dapat ito pinapakita natin sa ating mga kasama sa bahay, sa ating asawa, sa ating mga anak, o may kasama man tayo sa bahay, kundi po, ang sabi dito, makita nawa ng lahat ng tao. Doon sa chapter 4, verse 5. So, ating pong ating meron tayong kaaway. Kaya nga po napakahirap. Isa rin sa pwede ko sinasabi yung posible yung makipagbati siya sa kanyang kaaway. Dahil tayong lahat na pero ang iyong kaaway.
po sabihin dito, dahil nga hindi po tayo katulad ng dati na. No? Lahat po ng mga bagay na binago sa atin ng Diyos, maging ang ating attitude o yung pag-uugali na meron dapat tayo. At yan po, sabi ko nga, uulitin ko lang, yan po yung nagmumula sa banal na Espiritu. Sabi po sa 1 Peter chapter 2, no? Ito po ay isang katangian na naipakita po sa atin ng ating Panginoong Yesus, no? Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Chapter 1, chapter 2 po. Ayan. Nandyan na pala. Verse 21, sabi po dyan, sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag, mga Kristiyano po, sapagkat si Kristo man ay nagdusa, alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa, upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Verse 22, siya'y hindi nagkasala at walang natagpong pandaraya sa kanyang bibig. 23, yan po ang challenge sa atin bilang mananampalataya. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Tayo po madalas, no? Gumaganti tayo. Tayo po madalas, no, kapag tayo po inalipusta, tayo po gumaganti. At kapag tayo po nagdurusa, tayo po nagrereklamo or nagbabanta, ayoko na, hindi na ako mag-attend. Iba yung in-expect ko Di ba? Meron pong ganun. I believe, no po. I pray. Hindi po tayo iisa sa ganung mga bagay. Ay mga taong, mga Kristiyano na palagi na lang nagrereklamo or nagkakaroon po ng ganitong pag-uugali. Ito po yung mga halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po, ang unang purpose po ng ating pagkatawag ay upang maging katulad ng ating Panginoong Yesus. Paano natin susundin ang isang halimbawa na hindi naman natin hindi pinakita sa atin? Kaya nga po ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, pinakitaan po niya tayo. At ito po'y nalalaman natin, ito po'y nababasa natin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. At diyan po tayo nagkakaroon ng kaalaman, kaya patungkol kung paano po tayo lumakad bilang mananampalataya. Remember, kahit ito po'y naririnig na natin, ang ating pamumuhay bilang mananampalataya ay dapat pasulong, hindi patras. Ibig sabihin, tayo po dapat ay lumalago sa kaalaman. Paano po tayo mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos kung hindi po tayo nakakabasa? Doon po tayo matututo kung paano natin makuha or malaman ang kalooban ng Diyos. Kaya ito po mga kapatid, ito yung reminder sa ating lahat. Una, kung paano po tayo magkaroon ng pag-uugaling kagalakan, saan ito nagmumula. Pangalawa, na tayo po ay namumuhay ng may kahinahunan sa pamamagitan din po ng bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. So ito pong mga halimbawang binanggit ni Pedro na iniwan sa atin ng Panginoon. Panginoong Jesucristo ay siya namang dapat nating tularan. Ulitin ko po, para hindi po para lang mapurihan tayo ng tao. Sabi nga po, hindi po yung kapurihan ng tao para po tayo papurihan. Hindi po yan ang ating dapat na hinahangad sa buhay, kundi upang maluwalhati sa ating pamamagitan ng ating mga pag-uugali ang ating Panginoon. Ulitin ko po, upang maluwalhatian ang ating Panginoon sa ating mga pag-uugali. Kaya po yung ating mga pinag-aaralan ngayon ay ang pag-uugali na meron dapat ang isang mananampalataya. So, sabi nga po, tularan natin yung mga ugali na halimbawa na binigay sa atin ng ating Panginoon. Lalo na po kung sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano. An expectation po sa atin ng ating Panginoon ay
nandyan pa rin. No? Yan po ang ating pinaglalabanan. Kaya nga po, di ba, ang ating pinag-aaralan kay Pastor, yung battle bilang mananampalataya. So, at hindi lang po ito isang suggestion, no? Yung ating mga binabanggit ngayon, hindi po lang, suggest ko, dapat magkaroon ka ng kaugaliang ganito. Ito po'y utos ng Diyos. No po? At hindi niya po ito ibibigay. Hindi niya po ito bibigay kung wala ang kanyang biyaya. Dahil napakahirap itong sundin. Pero sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lahat po ng mga mamahirap na gawin, nagagawa po natin. And it is not because of our own strength or knowledge. But sa kanya pa rin po, no? Di po ba parang package deal po, no? Una, yung kanyang bugtong na anak, tapos kung paano ka lumakad, no? Paano mo masusunod dito? Sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. Kaya po, hindi po hindi po dahil kapag nagkakasala ka, hindi po, wag niya pong isipin, wag nawa nating isipin na nagkukulang ang gabay ng Diyos sa atin. Madalas, tayo po ang nagkukulang. Una, sa pag-aaral ng kanyang salita, na dati, talagang hindi ka mapakali. Alam niyo po kapag ito'y naging ugali niyo, yung pagbabasa, hindi ka po mapapakali sa isang araw na hindi ka magbabasa ng kanyang salita. At ugali mo na makinig sa mga preaching, sa mga pastoro, sa online preaching. Dahil yun po ang hinahanap ng iyong espiritu, ng banal na espiritu. Ito po yung tinuturo sa atin, no, na kung paano tayo lumakad. Pero kung tayo po ay nagbabad sa mundo, paano po tayo mag-grow? Paano po natin makakamta ng mga pag-uugaling ito? Kung hindi po natin binibigyan ng oras, no, ang pagbabasa, pananalangin. And by the way, yung pong aming pinag-aaralan every Wednesday, we encourage you po. It's all about prayer. Ito po yung isang backbone or masasabi nating, ano ba yung tawag dito, bro? Poste, no? Ng isang mananampalataya, yung pananalangin. Kaya po, we encourage you, although praise God, kung meron po tayo, it's every one of us na meron tayong quiet time. Purihin po ang Diyos. Pero wag po natin kalilimutan na utos din ng Diyos na tayo po'y dumalo sa mga pagpupulong na itinakda. No? Especially yung mga ina-announce po yan. Hindi po yan ina-announce para pampaano lang, no? Pampadagdag lang po sa gawa. Hindi po. Yan po ay mga mahalaga at yan po ay makakatulong sa bawat isa sa atin kung paano tayo lumago bilang mananampalataya. Amen po. Kaya po, sa Matthew chapter 5, verse 16, ang sabi po ng Panginoon, paliwanagan ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang iyong Ama na nasa langit. Katulad po ng binanggit ko kanina, ang paggawa po or ibig sabihin, pag-practice natin ng mga kaugaliang ito, hindi po para tayong mapurihan, kundi po mapurihan at malwalhatian ang ating Ama, no, ang ating Diyos. Kung babasahin natin po, Kung babasahin natin ang mga naunang talata bago ang verse na ito, ang sabi doon na tayo ang ilaw at asin ng mundong ito at ang utos ng ating Panginoong Yesus na ating paliwanagin ang ating ilawan sa lahat ng tao. So ano po ang ilaw na ito? Ito ang mga patotoo, ang katangian na sinundan po natin yung halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. No, ibig sabihin, sumasailalim po o sumasalamin po ito, no, sa mga katangian po ng ating Panginoong Jesucristo. We have to, sabi nga, kapag ito po'y ginagawa natin, hindi po yung dahil kahipokritan. Ito po ay lalabas sa atin, but we need to do it intentionally. Amen po? Kapag hindi po natin ginawa yan, talagang mangingibabaw ang pagiging
yung katawang ano natin, no, makasalanan. Dahil sabi ko nga kanina, hindi po natin binibigyan ng oras kung para po tayo po ay lumago o paano tayo mabuhay. Magkaroon ng kaugaliang ganito. Sabi ko nga, ulitin ko, we have to intentionally do it, no? Hindi lang po sa pagpapakitang tao, kundi dahil ito po ay natural sa atin, na dahil ang kaugaliang kainaunan ay nasa atin at lalabas ito ng kusa at natural. Ito po ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niya sa mga taga-Pilipos na malaman nawa ng lahat ng tao ang inyong kainaunan. No? Madali bang gawin ito? Hindi. Pero magagawa po natin ito sa tulong ng banal na Espiritu. Lahat, ganyan lang po umiikot ang ating pinag-uusapan ngayon. Dahil ito po ang napaka-importante diyan. Nakikita ba natin? Una, wala pong ibang unang makakita sa kaugalian ito, kundi tayo. Dahil sarili natin to Alam natin kung ano yung dapat na meron tayong pag-uugali. No? Bilang mananampalataya. Kaya, number one, wag po muna nating tignan ito sa ating kapwa. Bilang mananampalataya po tignan po muna natin ito sa ating sarili. Meron ba akong ganitong pag-uugali? Ito ba'y nakikita sa akin? O kabaligtaran, ang nakikita sa akin na imbes na malwalhati ang Diyos sa buhay ko, nagiging curse po ako sa ibang tao. Napakasakit po nun. Tandaan niyo po kanina, makikita natin, kalwalhatian po ang nagiging bunga kapag nakikita ito sa ating buhay. Pero kabaligtaran po ang makikita ng magiging resulta nito kapag hindi po ito nakikita sa ating buhay. Imbes na malwalhati ang Diyos, born again ka po mo, ada po. Napakasakit po nun. Alam niyo po bakit tayo nasasaktan pag gano'n? Hindi po dahil sa atin. Natural po natin yan Pero tayo po'y binago, meron bumago sa atin. Bakit po tayo nasasaktan kapag binabanggit yung born again ka po mo? Alam natin, ang Diyos ang ano bang tawag doon? Hindi napupurihan ng Diyos sa buhay mo. Ang sakit po noon kapag nabanggit sa iyo yun. Paano mo ma-encourage ang kapwa mo? Especially kung hindi pa siya mananampalataya. Kung wala yung pag-uugali na to. Una po, bakit natin ito ginagawa? Para sa kalwalhatian ng Diyos. Dahil nga po ito. So, tandaan po natin na ang ay ang pangalawa po natin na napansin doon, nabanggit po doon, ang Panginoon ay malapit na. No? Or sa wikang Ingles, no? The Lord is near. May dalawang pananaw po dito. No? Ayaw ko lang pong palampasin ito. The Lord is near or ang Panginoon ay malapit na. May dalawang pananaw po dito na binanggit ni Pablo. Una, yung pananaw na sa word na yon na binanggit po ni Pablo. Ang unang pananaw ay tinatawag na eschatology. Sino po yung pamilya doon sa salitang eschatology? It's all yung speaking about the second coming of our Lord Jesus Christ. Upang iligtas ang kanyang mga hinirang. Alam naman po natin yun, lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. Yun ang isang pananaw po ng the Lord is near or malapit na. Pero sa pangalawang pananaw po ay yung Kanyang presensya ay malapit na. Paliwanag ko po, malapit na ang presensya ng Diyos sa mga taong una nanampalataya sa Kanya. Kaya nga, yung Kanyang sinabi na magalak kayong lagi sa Panginoon, ngayon ay may dahilan na po tayo para tayo po ay magalak or magagalak. Bakit? Dahil malapit na po ang Diyos sa ating buhay. Bro, paano nangyari yun na tayo po ay lumayo o naging malayo yung presensya ng Diyos sa atin? Tandaan po natin na dahil sa ating mga kasalanan at kasamaan, na tayo ay napalayo at napahiwalay sa Diyos. No? Isaiah 59,
verse 2, sabi po diyan, ngunit pinaghiwalayin ang inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang muka sa inyo. Ano pa't siya'y hindi nakikinig. Yan po yung sinasabi kanina, malayo yung presensya natin. Hindi dahil ang Diyos ay malayo sa atin. Yung ating kasalanan ang nagkaroon, ang naging dahilan kung bakit po tayo, bakit malayo ang presensya ng Diyos. No? Ngunit dahil po sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo ay kanyang pinagkasundo. Roma 5:10. Next verse, bro. Sapagkat kung noon, ngayon tayo ay mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Yun po ang naging dahilan kung bakit tayo ngayon ay malapit na sa Diyos. Ang tanong po, tayo po ba'y nanampalataya na or mananampalataya na sa ating Panginoong Yesus? Tayo pong makakasagot niya, no? Ngayon po ay may dahilan na tayo para magalak. Dahil ang Diyos ay malapit na. Kaya nga sa mga nakakaranas po ng matinding pagsubok, weirdo man pong damdaman tamo inine, kaya katamo. O napaka ano man pong pakinggan. Sa lahat po tayo ng mga mananampalataya, tayo po na nakakaranas ng pagsubok. Hindi ko po alam kung ano po ang level ng ating pagsubok. Hindi po kanya-kanya po ng level yung ating mga pagsubok. Pero isa lang po ang inuutos ng Biblia. Ano po yun? Salita ng Diyos. Tayo po'y magalak. Kahit ano man po yung hindi mo naiintindihan sa ating nararanasan. Si Pedro po may binanggit sa chapter 4 verse 13 ng 1 Peter. Sabi po niya, kung kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak. Kaya nga po meron tayong kapatid dyan na talagang kapag binabati tayo, sumisigaw siya. Hindi po parang yung sobra naman, hindi. Yung pong kagalakan, no, yun po isang bunga ng kagalakan na kapag nakikita niya ang kanyang kapatid, siya po'y nagagalak. At nawa po tayo'y nagagalak, hindi po dahil gusto lang natin magatin. Tayo po'y nagagalak dahil alam natin, no, ang ating sinasamba ay Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya po dapat tayo rin, no, kapag tayo nakakaranas ng mga pagsubok na ito, ibig sabihin kapag tayo nagagalak, tayo po'y nakikiisa, nakikibahagi sa pagdurusa at paghirap ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. No po, ito po ang dahilan kung bakit tayo magagalak, hindi dahil sa tayo ay dumaranas ng pagsubok, kundi dahil sa pagdanas na ito ay ibig sabihin nyo na hindi lahat ng tao ay binigyan ng ganitong pribilehiyo. Alam niyo po, ang mga tao na nakakaranas lang ng kagalakang ganito, no? Siguro kanina na-determine na po natin kung anong ibig sabihin ng Biblia pagdating sa kagalakan. Hindi po ito makikita sa material na bagay lang, kundi ito po ay pinagkaloob sa mga taong nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po ng ating Panginoon sa book of Luke, Lucas chapter 6, 22-23, ayan, mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao, kung kayo'y layuan, at kayo'y alipustahin, at itakwil ang inyong pangalan, na tila masama dahil sa anak ng tao. Meron pong kadahilanan dahil sa pananampalataya natin sa Diyos. Magalak kayo sa araw na iyon, at lumukso kayo sa tuwa, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Mga kapatid, ito ang isang katotohanan na dapat nakaukit sa ating mga kaisipan at sa puso, na ang katotohanan iyon, malapit na po ang ating Panginoon. No? Hindi po ba ninyo,
Siguro, dumating po ba kayo sa punto na bilang mananampalataya, nakaranas ka ng pagsubok? Nakalimutan mo. Ang sabi nga ng sangawit, no, nilapitan niya, hindi, ganun ba yung exact word? Kung sino-sino ang nilapitan, Diyos pa ang nakalimutan. Sampal po yun sa isang mananampalataya. No? Dahil natural reaction po natin, ala, paparating na yung namumutol, no? Mamutot sulo, no po? Sigurado yung reaction na po ng tao, mantunyang kapatid na or kalugura na bantalapitan. No? Ang Diyos po nakakalimutan natin. Yan po yung ibig sabihin na malapit na. Sanayin po natin yun. Ang kaparaanan at sa ating nakasunod po kayo. Ang tao ay mapalapit sa Diyos mismo, ang Diyos din po mismo. Sabi nga, ang anak niya na banal na hindi nagkasala, wala kang matatagpuang kasinungalingan sa kanyang bibig, no, ginawa niyang makasalanan, hindi dahil siya nagkasala, kundi tayo po. Inako niya yung kanyang mga kasalanan. Bakit? Para mapalapit po tayo sa kanya muli. Yung naputol na relasyon na meron tayo before, siya rin po ang gumawa ng kaparaanan. Dahil kung hindi po niya ginawa yon, lahat ng ginagawa natin dito, walang kabuluhan yan. Nagpapagal tayo, nagsasayang tayo ng panahon, nagsasayang tayo ng mga laway sa mga lahat ng nagbabahagi ng every Sunday. Pero dahil alam po natin, no, sabi nga ng salita ng Diyos, it is finished. It is finished. Finish. Ayun. It is finished. Lahat po yan na dapat na tayo po ang magbayad, binayad na po ng Diyos. At yung pong kabayaran na yan, hindi po yan basta-basta. Binili po niya tayo ng malaking presyo. No? Yun po yung dugo ng kanyang bugtong na anak. So ang Panginoon po ay malapit sa mga pusong wakas. Kung yun po titignan po natin, no? Next slide. Titignan po natin ang mga talata na sa Biblia. Anong ibig sabihin ng malapit? Ang Panginoon, dyan po sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa may mga pusong wasak at inililigtas sa mga bagbag na diwa. Yan po ang ibig sabihin naman yan, yung nagsusumamo dahil alam niya, tanggap niya sa kanyang sarili. Hindi niya maliligtas ang kanyang sarili. Sa kanyang sariling kaparaanan. Yun, yung sarili niyang gawa o mga mabubuting gawa na kanyang pinagmamalaki. Kaya nga po dyan, kapag ang wasak, ibig sabihin, o pusong wasak, no, alam mo sa sarili mo, wala kang magagawa. And next, ang Panginoon po malapit sa kanya niya. Nanawagan, yan. Teksto niya. And Isaiah 55:6, sabi ko, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y magtatawan. Siya'y malapit. Ibig sabihin nun, kapag alam mo na ang Diyos ay malapit, tumawag ka sa Kanya. Yun po ang sinasabi ko sa kanina, minsan nakakalimutan natin pong gawin yun. Or siguro hindi man minsan, madalas. Ano po? Sa lahat po ng mga tumatawag at lumalapit sa Kanya ng may katapatan at pananampalataya, siya'y nakikinig. Ito ay isang pangako ng Diyos sa atin na kung saan ay nakapagbibigay ng kapayapaan sa atin at katahimikan sa ating kalooban, na kahit tayo po ay dumaraan sa matinding paghihirap, meron kang tinatawag na kapayapaan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, yung pong verse 7 ng 4, Philippians 4,
ang mag-iingat ng inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang sabi ni Pablo dito sa verse 7, magkakaroon tayo ng kapayapaan na hindi natin kayang may paliwanag. No? Peace that surpasses all understanding. Isang klaseng kapayapaan po na hindi maunawaan sa ating mga buhay. Anong ibig sabihin? Minsan, bakit ka payapa, bro? Hindi mo mapaliwanag eh. Bro, excuse my word, nasisiraan ka na yata ng bait. Kami nga hindi na namin alam anong gagawin namin sa problemang ito. Ikaw parang wala lang o wala ka lang pakialam. No, meron pong taong ganon. Pero hindi po dahil hindi ibig sabihin na hindi siya naghihirap, hindi siya dumaranas ng problema. Alam niya lang kung sino yung may dala talaga ng problema niya. Ang Diyos. Amen po. Yun po ang tunay na kapayapaan. Kaya nga po, sabi nila, makikita mo ang isang taong payapa na mayroon siyang kapayapaan pag wala siyang problema. Hindi po yan totoo. Ang tunay na mananampalataya, makikita mo ang tunay na kapayapaan sa kanyang buhay habang siya ay nasa gitna ng pagsubok. Dahil doon po natitest yung faith mo. No? Ang pagsubok, tapos ikaw po ay kung payapa sa iyong sarili. Sa ating po pangatlong pag-aaral o pag-uugali na binanggit diyan, ang pag-uugaling may pagtitiwala. Sabi po sa verse 6 and 7 ng chapter 4 of Philippians, sabi niya dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ito na po yung last point natin. Marami po sa atin palagi ay nag-aalala sa mga maraming bagay, lalo na ngayon. Magpapasko, ano ba yung iluluto ko, ano ba yung susuot ko, ano ba yung bibilin ko, ano ba yung pagre-regalo ko. Huwag niyo na po munang mga problemahin yung mga ganyan. Sabi nga, yung araw na ito ay sapat na para problemahin natin. Ano po? Huwag niyo po munang, hindi po masama yung magpaplano, pero yung pinoproblema mo kasi, ibang klase po yun. No? Kaya nga po sinasabi ng Matthew 6:25, siguro master po natin lahat to. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan. Tama. Kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Kung hindi natin ito napaglalabanan po ang pagkakabalisa, ito po'y seryosong sakit, dahil po sa mga anxiety, panalangin po natin ang ating mga kapatid na dumaranas ng ganun, Hindi po ito simpleng bagay lang. Ito po'y seryoso karamdaman, especially kung tayo po'y mananampalataya. Bakit po? Kung hindi po natin ito napaglalabanan ng pagkabalisa, at ito ay nagpapatuloy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ito ay maituturing natin na nawawalan na tayo ng pagtitiwala sa Diyos. At ito po'y nauuwi na sa self-reliance, imbes po na God-reliance. Madalas po yun, nagre-rely tayo sa ating sarili. Hindi nakakalimutan nating mag-rely sa Diyos na tumawag sa atin at nagligtas. Romans 14:23, bibilisan ko na po. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinatulan kong kumakain, sapagkat hindi batay sa pananampalataya at anumang hindi, ito po yung mahalaga dyan, at anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Ang tanong ko ba, batay ba sa pananampalataya ang pag-aalala? Hindi po. Yan po ay nakaugat sa hindi natin pagtitiwala sa Diyos kapag tayo po'y nababalisa. Huwag niyo po akong may misinterpret. Hindi ko po sinasabing dapat hindi ka na magka-problema. Yung sinasabi ko lang po dito, ang ating pag-aaral
paano po natin maaharap, no? Harapin dapat yung mga problema bilang mananampalataya. Kaya nga po, ang ating mga pinag-aaralan ay dapat meron tayong mga ganitong pag-uugali. And yung nga pong pinakalas ay yung una, yung pag-uugali may kagalakan, pangalawa, kahinahunan, at pangatlo, no po, yung pag-uugaling tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, no? Ito po ang isa sa mga kasalanan na madalas ay nadarapa tayo. Iba nga po ay sobrang pag-aalala nila na kapag sila'y kausap mo, natutulala. Ang dami mo nang sinabi sa kanya. Pagkatapos ng, ano yung sinabi ko? Ha? Ano ba yung sinabi mo? May na-encounter ka na bang ganun? Kwento ka ng kwento, no? Tapos, ang layo pala ng isip ng iyong kinakausap. Tapos nung patapos na yung sinasabi, tinanong mo siya, no? Ang saya, no? Ano ba yung sinabi mo? Ibig sabihin po, hindi tayo nakapokus, no, sa Diyos. Nakapokus tayo sa kung ano yung magagawa natin. Dapat po, nakapokus tayo kung ano ang magagawa ng Diyos. Isuko natin nga yan sa Diyos. No, sabi nga niya, lahat ng mga nakakaranas ng kahinaan, lumapit sa Kanya. Lahat ng nabibigatan, lumapit sa Kanya. Bakit? Alam niya po, hindi natin kaya ang mga bagay na ito kung wala siya. Wala tayong magagawa bilang mananampalataya kung wala ang ating Diyos. At ano po ang kailangan para po maranasan natin yon? Pagtitiwala natin sa Kanya. Sabi nga, bagay kundi sa natin, napakapalad po natin. Bigyan po tayo ng natin makamit. Bakit natin hinihingi? Kaya po yan, pero gusto niya, tayo po ay pasalamat at parang yung kahilingan sa Diyos. Ang tanong, atin po ba nating ipinapaalam sa Diyos ang ating mga kailangan? Sa pamamagitan ng alin, bro? Panalangin. No po, kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, kanina, inikayat ko po kayo na magipag-isa sa amin every Wednesday sa prayer meeting and Bible study. No? Alam niyo po kung ano yung sagot sa anxiety. No? Sabi po dito, the antidote for anxiety or worry is prayer. Amen po? The antidote o yung sagot, no, sa pag-aalala ay ang panalangin. Sabi po ni Pablo, no, itaas natin ang lahat-lahat. Huwag po tayong magtira. Kaya nga po sabi niya, lahat-lahat. Hindi po misan lang yung salitang lahat. Lahat-lahat. Ano man yung bigat mo, ano man yung kailangan mo, idulog natin yan sa Diyos. Bakit? Siya po, lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, siya po ang may likha. Tayo po, nilikha niya rin tayo. Kaya alam niya kung ano yung mas mahalagang kailangan natin. Kaya idulog po natin ito. No po? Lahat po ng problema, maging kaligtasan man po yan ng ating mga pamilya na wala pa sa Diyos, idulog din po natin yan. No? Yan po yung mga pag-uugali na kailangan natin sa ating buhay. No? Tapat po ang salita kung tayo namatay. Sabi nga po ng Timoteo chapter 2:11, no? Kahit meron ka mang mga panalangin na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigay, dapat ay magpasalamat ka pa rin. Or whether you receive it or not, dapat pa rin po tayong magpasalamat. Dapat ay nagpapasalamat po tayo lagi. Ibig sabihin po nun, nagtitiwala tayo sa Kanya, kaya po tayo nananalangin at nagpapasalamat. Naway tandaan po natin na parati na ang Diyos, anuman ang mangyari, pabor man ito o hindi sa atin paningin, no, ang Diyos po ay nananatiling tapat. Ibig sabihin, alam po niya kung ano yung ginagawa niya sa atin. Kapag po yan ay Kristiyano, ibig sabihin, no, meron po sa mga part ng ating buhay na tayo po ay kanyang nililinis. No? Kaya po dapat palagi pa rin yung pagtitiwala natin. Sabi nga,
Timoteo chapter 2:11, tapat ang salita. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo magtitis, maghari naman tayong kasama niya. Kung tayo hindi tapat, kung ating kaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Kung tayo hindi tapat, siya'y mananatiling tapat sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. Kahit tayo po ay hindi manatiling tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat at mapagkakatiwalaan. Dahil oras na po, gusto ko pong tapusin. Sige po, next person. No, sige na, next. Yung sa drawing. Oras na po. Sa aking pagtatapos po, no, meron po akong bilang illustration lang. No, ito'y kwento lang, nabasa ko na rin. Naka-align po ito sa ating pinag-uusapan. Meron pong mag-ama. Ano po? Sabi niya, anak, ewan ko kung naiintindihan niyo po, no? Bata yung nag-drawing eh. Medyo madilim. Anak, gumuhit ka nga ng isang larawan na nagpapakita ng kapayapaan, sabi niya. Ang bata, alam naman po natin, no? Ginuhit po ng bata yan, no? Ano po yung nakikita niyo diyan? Sabi, hindi niyo makita, no? Madilim. Hindi, pero pag titignan niyo po yan ng close, makikita niyo po diyan, kidlat, ulan, tsaka isang puno na dahil sa lakas ng hangin at bagyo, siguro bagyo, nawalan na ng dahon. Pero may nakikita ba kayo dyan sa halaman? Kung titignan niyo po yan ng close, sabi ng ama, anak, ano ba naman itong dinrawing mo? Sabi ko, mag-drawing ka ng isang larawan ng kapayapaan. No? Nung tinignan niya, paano magiging simbolo ito ng kapayapaan? Ang gulo-gulo. Sabi niya, ama, nakita mo ba kung ano yung nasa halaman? Sabi niya. Tinignan niya, siguro nakasalamin. Sabi niya, oo, meron dito, ibon. Ayan po, ibon yan. Ano ba yung ginagawa ng ibon? Sabi ng anak. Ito kwento lang, pero nawa, mapulot niyo po kung anong ibig sabihin. Isang ibon na natutulog sa gitna ng bagyo. Nakuha niyo po? Ang tunay po, ang ating pamagat ng title natin, ang pangakong kapayapaan, no, na nagmumula sa Diyos. Ang ating kapayapaan ay hindi po yan nagmumula sa anumang sirkumstansya ng ating buhay. Yes, nakakaranas po tayo ng saya, ng joy na sa mga bagay na nandito, pero yan po ay pansamantala lang. No? Tayo po, sabi ko nga kanina, nalagasan man po tayo ng isa dito, deep in our heart, we rejoice because alam po natin na yung tunay na kapayapaan po ay nakantan na ng ating kapatid. Hindi po dahil kasama natin siya sa church, kung hindi po dahil sa pananampalataya niya sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po naging pagpapala sa ating ang mensahe po ng ating Panginoon na alam niyo po, magagawa lang po natin yung mga bagay na yan through obedience. Pero kung tayo po ay nakinig lang, tapos paglabas natin dito, wala na. Wala pong kwenta yan. No? Sa ating po pagwakas ko, nais ko po na tumayo po tayo, tapos bago po tayo manalangin, awitin po muna natin, It is well.